Una sa ating mga balita, tumangging ihayag ni MILF Chief Negotiator Mohager Iqbal ang kanyang tunay na pangalan sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado hinggil sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Iqbal, sasabihin niya ang kanyang totoong pangalan kapag naisabatas na ang BBL. Muli namang tiniyak ng Government Peace Panel na alam nila ang tunay na pangalan ng mga miyembro ng MILF sa kanila. Higit ng pamalaan na hindi nito maapektuhan ang isinusulong na Bangsamoro Basic Law. Si Ria Fernandez sa detalye. Ipinagpatuloy ngayong araw ng Senado ang pagdinig sa panukalang Bangsamoro Basic Law, kung saan binusisi ng mga senador ang tunay na identidad ni Moro Islamic Liberation Front Peace Negotiator Mohager Iqbal. Sa pagdinig, iginiit ng tagapangulo ng Senate Committee on Local Government na si Senador Bongbong Marcos ang kahalagahan na malaman ang tunay na pangalan ni Iqbal sa isinusulong na prosesong pangkapayapaan. It is a small thing and it is a complex thing, but it is important for of all involved in this peace process that we know who the true identity of the person that we are dealing with. Ngunit nanindigan si Iqbal na sasabihin niya ang kanyang tunay na pangalan matapos ang buong proseso dahil sa isyong panseguridad. Hindi pa tapos ang problema natin dito sa Mindanao. We are still, I do not want to say this, but I have to be very frank, that we are still in a state of conflict. Nandiyan pa rin ang conflict. Kaya nga, ang gobyerno sa Kaimali, pumirma ng yung ceasefire agreement para matigil po yung putukan. And then nag-usap tayo. Then pag-usap natin, marami tayong napirmahan na dokumento. Ito pong napirmahan, pagkakapal po, from 1997 po. So, dahil doon, marami tayong napirmahan, yung FAP at KAKAB. And then, yun nga, sabi ko kanina, it's a political documents. Hindi ho kaya ng gobyerno implement yung political documents. We need a legal document. Kaya nga ho, ginawa po natin yung Bangsamoro Basic Law, legal document, at nasasagamay niyo po yan. Pag nakaya po natin, nagawa po natin ang lahat ng proseso na yan, magno-normal po. At saka everything na tungkol sa amin, malalaman ng gobyerno ng Pilipinas. Susog ni Presidential Advisor on the Peace Process Secretary Teresita Deles, batid umano ng pamahalaan ng tunay na katauhan ni Iqbal. Normal din umano sa isang revolusyonaryong organisasyon na gumamit ng alias, proteksyon sa sarili at sa pamilya, gayong may mga kaaway ang MILF na tutol sa prosesong pangkapayapaan. Sa katunayan, ang ganitong pangyayari ay hindi na bago. Alias din daw kasi ang ginamit ng National Democratic Front sa pakikipagnegosasyon sa pamahalaan noong Administrasyong Ramos. Ganoon din daw ang ginagawa ngayon sa prosesong pangkapayapaan ng mga bansang Nepal, Guatemala at Colombia. Gayunpaman, tiniyak ni GPH Peace Panel Negotiator Professor Miriam Coronel Ferrer na tunay at iisa lamang Mohager Iqbal ang pumipirma sa mga dokumento at humaharap sa publiko. This is the document that authorizes the team of Mr. Iqbal to negotiate agreements. There has never been any question as to who the Mr. Iqbal sitting in the talks all this time and who the Mr. Iqbal was or is that signed the documents in the comprehensive agreement on the Bangsamoro, unless some other entity claims otherwise that he is the Mr. Iqbal who signed the document, then there is no problem with the existing documents. Dagdag pa ni Ferrer, ang identidad ay hindi lamang nakabase sa pangalan kung hindi maging sa biometrics tulad ng fingerprints at mukha. Sa tweet ng UPAP kaugnay ng posisyon ng Department of Justice sa paggamit ng alias sa peace process, sinabi umano ni DOJ Secretary Leila, normal lamang ito. Hindi nakadalo ang kalihim sa pagdinig, ngunit sinabi ng kanyang kinatawa na inihahanda na nila ang kanilang formal na posisyon ukol sa issue. Samantala, tinalakay rin sa pagdinig ang ceasefire mechanism. Dito, sinabi ni Ferrer at ng International Monitoring Team na labag sa kasunduan ang hindi pagkakaroon ng koordinasyon ng mga partido bago ang isang operasyon tulad ng Oplan Exodus sa Mamasapan o Maguindanao na ikinasawi ng 70 tao kabilang na ang 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Ayon naman kay Iqbal, dapat sanang kinausap siya hinggil sa Oplan Exodus dahil siya ang nakapirma sa ADJAG. Para ng Bayan, Ria Fernandez.